Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumilip sa isang lumang bahay sa Antipolo kung saan ang mga kaluskos sa ilalim ng sahig ay hindi lang basta ingay ng mga daga? Sa bawat hakbang ni Mika sa kanyang tahanang puno ng misteryo, may mga matang nakamasid at mga yabag na hindi niya makita. Ihanda ang inyong sarili sa isang kwento kung saan ang multo ng isang asong tagapagbantay ay hindi lamang alamat, siya ay bahagi ng pamilya. Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano haharapin ni Mika ang nakaraan at kung paano niya tatanggapin ang di pangkaraniwang tagapagbantay na si Bantay. Habang hawak ang lumang susi na minana mula sa kanyang mga lolo't lola, marahan na binuksan ni Mika ang pinto ng kanilang bahay sa Antipolo. Ang umagay tahimik at ang mga puno ng mangga at halamanan sa paligid ay bahagyang natatabunan ng hamog na parang bumabalot din sa mga alaala ng kabataan niya dito. Sa loob ng sala, abala si Mika sa paglilinis nang biglang may kaluskos siyang narinig mula sa silong. Napahinto siya, napatingin sa sahig at naalala ang mga kwento ni Lola Cora tungkol sa mga kababalaghan sa kanilang bahay. Ang mga kwentong iyon na dati pampatulog lang ngayon ay nagiging totoo na sa kanyang isipan. Isang gabi habang abala si Mika sa paghahanda ng hapunan, mas malakas na kaluskos ang kanyang narinig. Napansin niyang gumagalaw ang mga kasangkapan sa kusina na parang may humihila mula sa ilalim. Kinilabutan siya at nagsimulang magtaka kung ano ba talaga ang nasa silong. Sa pagtulog niya, nanaginip si Mika tungkol kay Lola Cora na nagbabala sa kanya tungkol sa multo ng asong si Bantay. Nagising siyang pawisan at nanginginig at sa labas ng bintana ay may anino ng aso na tila nagmamasid sa kanya. Sa paglubog ng araw, naglaan ng oras si Mika para balikan ang mga lumang larawan ng kanyang mga lolo't lola. Ang mga ngiti sa kanyang labi ay sumilay sa paggunita ng masasayang alaala. Ngunit may kakaiba siyang napansin sa ilang larawan. Parang may aninong aso na laging nasa tabi ni Lolo Ben. Matapos mag-ayos ng mga gamit sa buong araw, napansin ni Mika na nakabukas ng kaunti ang pinto ng silong. Nagtaka siya dahil sigurado siyang isinara niya ito ng mahigpit kaninang umaga. Lumapit si Mika sa pinto ng silong at doon niya nakita ang mga bakas ng kalmot sa gilid ng pinto at sa sahig. Nagsimula na siyang maramdaman ng takot at napansin niyang may malamig na hangin na lumalabas mula sa siwang ng pinto. Ano kaya ang misteryo na bumabalot sa silong na ito? Ang bawat hakbang palapit ay tila ba isang hakbang papunta sa isang hindi may paliwanag na kababalaghan. Nang magpakita ang anino sa kanyang kwarto, walang ibang naisip si Mika kundi ang sumigaw, nang malakas at mabilis na tumakbo palabas ng silong. Ang puso niya'y kumakabog habang siya ay nagmamadaling maghanap ng kahit anong bagay na pwedeng ipangharang sa pinto ng silong. Sa wakas, nakita niya ang isang lumang aparador at ito'y kanyang itinulak palapit sa pinto. Ang bigat ng aparador ay sumalamin sa bigat ng takot na kanyang nararamdaman. Kinabukasan sa opisina, hindi mapakali si Mika. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit niyang pinipindot ang mga letra sa keyboard. Ang kanyang isipan ay parang isang telebisyon na paulit-ulit na pinapalabas ang mga eksenang nangyari kagabi. Hindi siya makapag-concentrate at ang bawat oras ay tila ba isang taon sa kanyang pakiramdam. Iniisip kung ano ang naghihintay sa kanya sa pag-uwi. Pagka-uwi ni Mika, agad niyang napansin ang mga pagbabago sa loob ng bahay. Ang mga litrato nila ng kanyang Lola Cora at Lolo Ben sa pader ay tila ba sumasayaw sa hangin at ang mga upuan ay hindi na sa dating pwesto. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagdagdag ng kilabot sa kanyang nararamdaman at ang bawat sulok ng bahay ay tila ba may mata na nakatingin sa kanya. Ano nga ba ang misteryo na bumabalot sa kanilang tahanan?
Hindi na matiis ni Mika ang takot na kanyang nararamdaman. Handa na siyang harapin ang anumang nasa silong, bitbit ang flashlight at ang rosaryong bigay ng kanyang lola Cora. Marahan siyang bumaba sa silong. Ang bawat hakbang ay nagpapaungol sa lumang hagdan at ang bawat tunog ay parang tambol sa kanyang dibdib. Sa silong, isang lumang kahon ang agad na pumukaw sa kanyang atensyon. Dahan-dahan niyang binuksan ito at tumambad sa kanya ang mga larawan at gamit ng isang pulis, mga alaala ng kanyang lolo Ben. Sa isang lumang larawan kasama ang asong si Bantay, may nakita siyang mensahe sa likod. Bantay, magpakailanman kang magiging kaibigan at tagapagbantay. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at ang asong tila multo ay biglang naglaho sa kanyang harapan. Nangilabot si Mika, ngunit sa kakaibang paraan, naramdaman niyang hindi siya dapat matakot. Tila may kakaibang init na bumalot sa kanya at sa kanyang paglingon, isang malabong anino ng aso ang kanyang nakita na dahan-dahang naglalakad palayo at naglaho sa kadiliman. Ano nga ba ang mensahe na nais iparating ng aninong ito? Sa pagkakataong ito, may isang bagay na nagbago sa loob ni Mika. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Sa kanyang paghahanap ng kasagutan, natagpuan ni Mika ang isang lumang dyaryo na nakatago sa isang sulok ng silong. Dito niya nabasa ang balita tungkol sa isang pulis na namatay sa isang aksidente, kasama ang kanyang aso. Ang pulis, walang iba kundi ang kanyang Lolo Ben. Si Lolo Ben pala, bulong niya sa sarili, habang dama niya ang bigat ng bawat salita na kanyang binabasa. Hindi pa rin siya tumigil sa paghahanap ng impormasyon. Sa kanyang pagkalkal, nalaman niyang ang aso ay namatay sa pagtatanggol kay Lolo Ben. Mula noon, nagsimula ang mga kwento ng kaluluwa ng asong hindi matahimik, nagbabantay sa bahay. Kaya pala, mahina niyang usal habang unti-unting naglalagay ng mga piraso sa kwentong bumabalot sa kanilang tahanan. Isang araw natagpuan niya ang isang lumang tala-arawan ni Lolo Ben. Sa mga pahina nito, inilahad ni Lolo Ben ang kanyang malalim na pagmamahal at pasasalamat sa katapatan ni Bantay. Mayroon ding hiling na sana'y magpatuloy ang pagbabantay ni Bantay kahit wala na siya. Lolo Ben, maraming salamat, sambit ni Mika na may luha sa kanyang mga mata. Ngayon, mayroon na siyang kasagutan, ngunit ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanyang pagtanggap sa katotohanan ito? Sa pagtanggap ni Mika sa presensya ni Bantay, naramdaman niyang mas naging mapayapa ang kanyang pamumuhay. Natutunan niyang mahalin ang mga kaluskos sa silong bilang bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Bantay, salamat ha. Parte ka na ng pamilya, bulong niya sa hangin na may ngiti sa kanyang labi. Isang tahimik na gabi, habang siya ay nakaupo sa veranda at pinagmamasdan ang mga bituin, maririnig niya ang pamilyar na kaluskos mula sa silong. Hindi na siya natakot. Sa halip, isang ngiti na may pagmamahal at pag-alala ang sumilay sa kanyang mukha. Nandiyan ka lang pala, Bantay, aniya sa malambing na tono. Sa paglipas ng mga araw, naging inspirasyon ni Mika ang kwento ni Bantay sa paglikha ng mga sining at tula. Ipinakita niya sa kanyang mga obra ang pagtanggap at pagmamahal sa kanyang lumang tahanan, sa alaala ng kanyang Lola Cora, Lolo Ben, at sa diwa ni Bantay na magpakailanman ay magiging tagapagbantay ng kanilang tahanan sa Antipolo. Ang bawat kaluskos ay nagiging musika sa kanyang pandinig, isang paalala na sa bawat sulok ng lumang bahay na ito may mga alaalang hindi kailanman maglalaho. Sa huli, natutunan ni Mika na ang tunay na kababalaghan ay ang pagtanggap at pagmamahal sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Maraming salamat mga ka-creepy sa pakikinig sa kwentong ito. Kung gusto niyo pa ng mga nakakakilabot na istorya, huwag kalimutang mag-like
at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat sulok ng inyong kwarto, baka may bantay rin na nagmamasid. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga ka-creepy.